Mabuhay! Mabuhay! Si Vinny J at saka si Vinny J. Oo nga. Kamusta? Welcome to the J. Aruga Show, the first conservative podcast in the Philippines, and special tong episode natin na ito. Sobrang special dahil meron tayong special guest, none other than frequent collaborator natin sa show na ito, si Comics Man, Kuya J. Itatawag ko siya sa kanya ngayon. Teka, natawa agad ako. Dapat acting ako na kunyari, suplado ako na itong pagre-reacta natin, malupit to, MMA to mga machong para sa mga kalalakihan. Pinag-reacta ng mga kalalakihan. Bini review to namin ni J. Ni Kuya J. Kami ay mga... Yes. Yung mga tunay na lalaki nagre-review ng Bini. Sasabihin ko sa mga viewers, naglakbay ako, naghanap ako ng makakasama ko sa isang Bini reaction video. Ilang bundok na yung tinahak ko tsaka yung mga kagubatan. Yung pala, itong kaibigan ko lang na ito na si Gerald ang makakasama ko. Bago tayo mag-start sa ating reaction video, tatanungin muna kita, sino ang favorite Bini member mo, Jay? Abay, komplikadong tanong yan, J. Aruga. Oo, pero ang para sa akin ang nangungunang contender sa lahat ng members ay si Colette. Kasi well, I can create an entire episode explaining why. Dahil siya yung para sa akin isa sa mga heart and soul talaga ng grupo, si Colette. Wow. So sa akin, sa mga nakakapanood recently ng podcast ko, may Easter egg. Ito ang favorite Bini member. Si Gwen. Si Gwen ang favorite. Si Gwen. Oh. Okay. Only because kamukha siya ni Mrs. ko. Talaga? Punta na tayo dito sa ating re-reactan. Ang napili natin... May light stick na ba dyan, J. Aruga? Ito, nasa likod. Wala ako light stick. Nag-release sila ng merch pero tuloy na natin ito. Alright, tuloy natin ito. Itong pagre-reactan natin, talagang certified bloom yung magkakagusto dito sa kanta na ito. Golden Arrow. Alright. Hey, yeah. Let's go. Think I've lost my keys again. Madness out the door. It's a Friday night. I'm wishing for a little more. Under streetlights, 8 p.m. Let's make this one count. No one else but me and my girls running this whole town. Ang ganda nung vibe niya kaya nagustuhan ko siya dahil may pagka-disco yung vibe, 70s yung dating, and nakita nga natin yung design ng mga suot nila. Actually dati, madami akong criticism sa mga P-pop groups. Puntahan niya lang yung channel ko to explain. Pero parang understandable naman yun kasi we were still trying to learn what it is, 'di ba? And introduce it to the Filipino people. And I think dito sa mga unang videos nila medyo nangangapa pa sila Hindi wala pa yung quirkiness nung nung pag nanood ka ng video ng Twice. Kasi o kaya nung Momoland dati, gets na nila yon mga mid 2010s pa lang Dito parang hindi pa parang they're trying pero parang hindi not quite swak na swak, 'di ba? Pero they're trying. Actually nakita ko yung pagta-try nila dahil yung mga unang release nila yung The Coconut Nut. Oo. Medyo parang off sa kung ano yung sound nila ngayon, di ba? Oo nga. Diba? And dito medyo feeling ko nakuha na nila yung... Ito kasi dito sa era na to, they were trying to go away doon sa Coconut Nut na parang masyadong popish, 'di ba? Masyadong bubblegum. 'Di ba? Medyo juvenile yung Coconut Nut Pero dito they were trying to create songs that are more mature. Go turn the clock, dance till midnight, nobody know. Everybody watch out, a storm is coming your way. Warning signs and flashing lights, all of the cliches. Feeling a little nervous with this moment in our heads. Got nothing to worry about, time to take a chance. Ang galing nung
salitan, no? Trend sa K-pop yun eh. Sige. Ganon. Meron silang mga videos na habang ang galing nga nun eh nung unang napanood ko yun, live performance pa sa stage mismo. So yung mga cameraman nila isang style lang para pag pinlay mo tapos inedit mo parang nagpapalit ng damit. Itong mga Beanie members, yung mga hindi certified blue, medyo nahihirapan sila i-distinguish yung mga Beanie members eh. May konting palatandaan ako eh. May mga kahawig silang dating mga artista. Siyempre, si Sheena, alam natin, Sarah Geronimo. Si Colette, ang kamukha niya si Judy Ann actually. Si Judy Ann talaga? Ang naisip ko dati si si Ame Austria. Aya ang kahawig niya si Gretchen Ho. Si Joanna ang kahawig niya is si Vina Morales para sa akin. Si Gwen, orange ang buhok. Si Mika, yung basta yung red hair. Si Maloy, may bangs. Tapos kung sino yung natira, si Stacy. We got tonight to borrow. We got this golden arrow. Grab the ice cream, go to the club. Dance till midnight, nobody know. We got this golden arrow. Let's compliment the vocal prowess dito kasi itong Golden Arrow kasi is one of their strongest songs vocally. Siguro sa difficulty level nung yung Golden Arrow, kung 1 to 10 yung pinakamahirap, nasa ano na to, mga 6.5 to 7 ganyan. Pero ang maganda dito sa Golden Arrow, relatively malakas siya, tapos madali siyang kantahin, pero there's a lot of room for improvisation, di ba? Minsan, lalagyan niya ng growl yan, di ba? Doon sa Wishbus, nilagyan ng growl ni Colette yan eh. Pwede siyang landian, pwede siyang paangasin, pwede siyang lambingin. Versatile na kanta itong Golden Arrow. Yung mga grown men analysis na Beanie. Let's go. You can bet we own the world. Crown is on our heads. Go check out the rules. See nothing to be said. In our own world, 1 a.m. Perfect harmony. No one else but me and my girls making our legacy. Grab the ice cream, go turn the clock. Dance till midnight, no. Yung part ni Mika dito, isa yun sa highlight nung kanta eh. Kasi, di ba, yung part na yun, parehas siya yung kumanta. Kasi yung boses niya, ang description ko doon sa boses ni Mika, husky, raspy. Although may ganon, although may ganon, kasi kaya niya hindi ganon kataas yung range niya eh. Ang magandang quality sa boses niya na unique na ma-maximize ng Beanie at saka ng musical directors nila. Ang boses ni Mika is very disarming. Kahit nga nagsasalita lang siya eh. Pag napanood mo yung mga reels nila, yung intonation niya at saka yung voice niya, feeling ko nga, ang description ko nga ganito eh. Halimbawa, naging girlfriend mo si Mika, kahit inanag ka niya, matutuwa ka pa rin sa kanya eh. Kasi yung boses niya hindi nakakaasar. Nag-try to buy me. Tatampo na ako, pe. Oo, di ba? Pero hindi mo alam, di ba? Pero kung bawa, parang... Everybody watch out, a storm is coming your way. Warning signs and flashing lights, all of the cliches. Feeling a little nervous with this moment in our heads. Di ba, disarming yung ano niya? Yung... Oo. Ang gusto ko din sa Beanie, laging may mga part lahat, di ba? Distributed sila sa parts at saka kung saan yung strengths nila. They already know the hierarchy ng nila ng roles nila sa buong group eh. So hindi na sila nagpapagalingan. Alam na nila kung sino yung pinakamagaling kumanta sa kanila, di ba? Alam na nila kung sino yung pinakamagaling sumayaw. For sure meron pa ring inner competition pa rin yan kasi minsan di naman may iwasan yun. Pero handled na nila yon. Kaya believe ako sa kanila kasi I think they are matured enough. We go tonight to borrow. We got this golden arrow. Ito na yung rap part and gusto ko yung rap nito kasi mukhang ito yung isa sa pinaka mahabang rap sa mga kanta nila. 4 silang nag-rap dito. Yung usually yung mga rap parts sa iba, 2 lang yung nagsasalitan. And laging nandun si Mika pag rap part.
Asahan nyo yan. Isa ito sa favorite part ko ng kantang Golden Arrow. I gotta take a minute, gotta catch my breath. I don't care about these limits, ready for your test. I got no time, no dime for nothing else. I got beauty, got strength, I'm the beast in my belt. Now it's my time to press my way through with this golden arrow. Ain't ever be wasted, yeah, I'm pushing and pushing when I'm on the edge. Fighting and fighting till I got nothing left. Sarap pakinggan yung rap. So yun isa sa favorite part ko dito sa Golden Arrow. Yung video, ano masasabi mo dun sa video nila? Actually, gusto ko yung video, gusto ko yung 70s vibe. Ang ayoko lang doon sa video is yung part nung nakapantulog sila. Oo, di ba? Para sa akin ng off nun. Medyo... hindi not quite, pero you know what they're trying to do di ba? Kasi yun yung quirkiness ng K-pop videos na hindi pa nila makuha kung paano ba nila ginagawa yun. Di ba? Parang pag anuhin nyo lang, pag pajamahin mo lang yung mga girls, yun na yun. Pero hindi Opening yun Tapos dun sa Everybody Watch, wala, hindi nagsutugma dun sa visuals. Literally may Golden Arrow. Diba? Actually, diba parang medyo parang hindi na parang miss yun di ba? Bakit medyo miss yun parang okay na diba? Kailan ba literal na Golden para sa akin, those are elements na parang hit or miss pa dun sa parang nangangapa pa di ba? Pero sa cherry on top, kuha na nila Alright. Yun. Ayos. Doon sa mga hindi masyadong nanonood ng Beanie, try niyo yung Wish Bus performance nila diyan. Doon ko unang nakita na magaling pala talagang kumanta yung Beanie. So, yun, salamat Gerald sa pagsama sa akin sa episode na ito, and please invite them sa channel na ito. Nagre-review ko din ng Beanie sa channel na ito. Ang main channel ko talaga ay yung Comicsman. Yep. Yan, yung nakalagay dyan, Comicsman. Pero yung sinasabi ni Jay is Comicsman Jamcast. And siya, tawag dito, more on music related yung mga pag-uusapan ko doon. Salamat sa pagsama sa amin today sa reaction video na ito. So, grown men reacting to Beanie's Golden Arrow. Dapat marunong ka na ba nito? Mabuhay! Mabuhay! Si Beanie J at saka si Beanie J. This has been another episode of the J. Roga Show. I'm gonna need to punch something, J. Roga. At the end of the day, it will be night. Goodbye.